linggo at may tiyanggi nga dito malapit sa amin kaya maaga na naman nga akong bumaba at dito nga ako unang pumunta sa may tindahan ng mga almusal. Suki na talaga ako dito mga mare kahit medyo mahaba nga yung pila lagi ay naghihintay talaga ako dahil gustong gusto ko nga yung luto nilang carbonara. Pagkatapos ko nga bumili ng almusal ay pumunta nga ako dito sa may tindahan ng mga paminta at bumili nga ako ng 20 pesos tsaka isang habang laurel dahil naubusan na nga rin pala ako ng paminta sa bahay. Dito naman ako sunod na pumunta sa tindahan nga ng mga gulay at bumili nga lang ako dyan ng sibuyas, patatas at tsaka nga ng bell pepper. Balot-balot na nga rin mga mare yung mga nabibili dong gulay at 20 pesos nga ang isang balot, makakatawad ka pa nga rin dahil 3.50. Pagka uwi ko nga sa bahay ay tinanggal ko na nga rin sa plastic itong mga napamili ko. Bumili nga lang ako mga mare sa tiyangge ng pakwan, dalandan at tsaka nga ng tomato sauce sa trino dahil magkakalderetang manok nga ako ngayong araw. Halagang 160 nga mga mare yung pakwan kapag buo kaya 1/4 nga lang yung binili ko at 40 pesos nga yun dahil kami lang din naman ng daddy ang kumakain yan dito sa bahay kaya 1/4 nga lang ng pakwan yung binili ko. Pagkatapos ko nga ayusin yung konting pinamili ko ay kumain lang kami ng almusal at pagkatapos ay naghugas na nga rin ako ng mga plato. Ang buong akala ko nga pagkarating ko galing sa pagtsatsyangge ay hindi na ako maghuhugas ng plato dahil nakahugas na yung mag-aama ko pero akala ko lang pala yun. Marami na nga rin ginagawa ang daddy pagkarating ko nga galing sa pagtsatsyangge at yung dalawa kong junakis ay naabutan ko nga nakahiga pa nga rin dun sa taas kaya nga ako na nga lang din ang naghugas ng plato pagkatapos naming mag-almusal. Alos araw-araw na rin kasing nagrarap ako dito sa bahay namin mga mare kaya ngayong araw nga sa halip na iutos ko ay sige ako na lang muna ang gagawa dahil sinisipag rin naman ako ngayon. Ay, char! Natapos ko na nga rin kahapon yung mga gawain kong paper bag kaya ngayong araw nga wala naman din akong gaanong gagawin at ako na rin nga muna yung gagawa nito nga mga ginagawa ng dalawa kong junakis. Sila kasi madalas yung naghuhugas ng plato dito sa amin nga sa bahay. Palitan nga si Kuya JP at si Bunso sa paghuhugas ng plato lalo na kapag walang pasok kaso kanina nagtutulakan nga sila kung sinong maghuhugas kaya ako na nga lang muna kasi magbunga nga pa nga rin ako sa kanilang dalawa. Ako mga mare, aminado talaga ako na medyo mabunga nga ako dito sa bahay. Hindi pala medyo, madalas pala. Madalas kasi kapag inuutusan ko yung dalawa kong junakis ay lagi nga nagtutulakan kung sino ang gagawa. Kaya ayan, for the bunganga nga lagi ang kanilang nanay. By the way mga mare, natapos na rin pala ako sa paghuhugas ng plato habang nagdadaldal nga ako sa inyo at ito nga't binababad ko na nga rin itong manok na gagawin ko ang kaldereta. Pinuno ko nga lang mga mare ng tubig yung kalderong pinagbababaran ko ng manok pagkatapos iginilid ko nga muna at isinunod ko na nga rin hugasan itong mga nabili kong ang gulay. Madalas nga mga mare kapag nagtsatsyangge ako at bumibili ng gulay ay ganitong balot-balot na lang na tagbe 20 pesos yung binibili ko dahil marami rin naman siyang laman at nakakatipid pa nga rin ako, nakakatawad pa nga rin ako ng halagang 10 piso. 20 pesos nga bawat isang balot at kapag bumili ka nga ng 3 balot kahit anong klaseng gulay ay ibinibigay nga nila ng 50 pesos kaya makakatipid ka nga rin ng 10 piso. Medyo marami nga rin yung 20 pesos nilang carrots mga mare kaya hindi ko nga rin yan nilahat sa paggugulay. At for the very fast forward na nga tayo mga mare, itong at naluto na rin itong kalderetang manok, hindi ko na nga rin naipakita kung paano ko ito naluto at sa susunod na video na nga lang. Yun lang, salamat!